Hoy bata, ano sa tingin mong ginagawa mo? Pasensya na po, magandang miss. Pagpaumanhin niyo po sapagkat hindi ko po nakita kung saan ako pupunta. Umalis ka na sa paningin ko, nakakadiri ka. Xenia Rizzi Westerthon. Anak ng kilalang mga businessman at businesswoman na sina Mr. Richie Westerthon at Mrs. Idina Westerthon. Masyado silang abala sa kanilang mga trabaho sa halip na alagaan at mahalin ang kanilang anak na babae na si Xenia. Dahil dito, walang sino man ang naroroon upang magturo kay Xenia ng mga tamang paraan at tamang asal. Idina at Richie Westerthon ay magpapadala lamang ng mga regalo sa kanilang anak na babae sa anumang pagkakataon at iiwan nito kung ano ito. Lumaki si Xenia na walang kapatid o kalaro. Lumaki siyang inaalagaan ng kanyang yaya na si Nancy Beauveau. Bagaman, sinusubukan ni Nancy na ipakita ang kanyang pagmamahal, tinatanggihan ito ni Xenia dahil gusto lang niyang mahalin ang kanyang mga magulang at hindi ng iba. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay hindi kailanman ibinigay sa kanya. Si Xenia ay nananalangin at nananalangin bawat gabi upang pagpalain, ngunit hindi ito natupad. Dahil din sa katotohanan na si Xenia ay hindi kailanman nagkaroon ng pagmamahal bilang isang bata, kaya't hinayaan na siya ng kanilang mga katulong na gawin ang anumang gusto niya. Malaya siyang gumawa ng kahit ano. Hindi naman siya pinagbabawalan ng kanyang mga magulang. Si Xenia ay lalabas at magpa-party, itatapon ang kanyang pera na parang isang ekstrang sukli at ituturing ang sino mang gusto niya na para bang wala lang sila. Kinasusuklaman siya ng mga kaibigan ni Xenia dahil doon, ngunit hindi sila nagrereklamo. Si Xenia ay mayaman at nangangahulugan niyon na nakakakuha sila ng pera at mga libreng regalo mula sa kanya. Nagparaya sila sa kanya dahil sa kanyang pera at nakakalungkot nga naman talaga kung iisipin niyon. Samantala, nariyan ang batang ito na nagngangalang Mitchell. Siya ay kasalukuyang 7 taong gulang. Nagmula si Mitchell sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang pamilya ay ang kanyang ina, si Imelda, ang kanyang ama, si Rochelle, at ang kanyang 9 na kapatid, Liam, Kiel, Leah, Shania, Richie, Jason, Mason, Arnold at Celos. Si Mitchell ang ika-10 sa mga magkakapatid at siyang pinakabata sa kanilang lahat. Sa mga tuntunin ng pera, si Mitchell ay kapuspalad. Hindi naman sila ganoon kayaman. Si Imelda ay may sakit at kailangang manatili sa bahay sa lahat ng oras. Kapag si Rochelle ay halos hindi kumikita sa paglilinis ng mga sasakyan ng mga tao. Lumalala ang sitwasyon dahil sa katotohanang kailangang tustusan ni Rochelle ang kanyang asawa kasama ang kanyang 10 anak. Pero pagkaraan ng ilang sandali, nagsawa na sa kanilang pamumuhay ang ilan sa mga kapatid ni Mitchell at sila ay umalis. Nagsimula na silang umalis hanggang si Imelda na lang, Rochelle, at ang mga ate niya na sina Leah at Shania. Nakakatanggal ito ng malaking bigat sa balikat ni Rochelle. Ngunit sa anong halaga? Umiiyak si Imelda sa pagtulog sa tuwing naaalala niya ang mga anak na umalis. Nakakalungkot ito kina Rochelle, Leah, Shania at Mitchell. Wala silang pakialam sa bigat na makitang umiiyak at naghihirap ng ganoon ang kanilang asawa at ina. Hinimok nito si Rochelle na magsikap at maghanap ng mas maraming trabaho habang sina Leah at Shania ay nagsisikap na makahanap ng maliliit na trabaho tulad ng paglilinis ng mga pinggan para sa kanilang mga kapitbahay o paglilinis ng kalsada kapag umuulan ng niebe. Ito ay ang pinakamababa, ngunit ginawa nila ang kanilang makakaya upang mabuhay. Samantala, si Mitchell ay naiwan mag-isa upang alagaan ng kanyang ina sa halos lahat ng oras. Ngunit nangangahulugan iyon na walang ideya si Mitchell kung ano ang nangyayari. Talagang hindi.
Hindi niya kinaya na dahil lang sa bunsong anak siya, bawal siyang lumabas at maghanap din ng pera. Pera para matustusan ang kanyang pamilya. Kinakailangan nila ang pera para sa kanilang mga gastusin at pangangailangan, ngunit hindi lang iyon ang dahilan. Umaasa sila, nakikita sila ng sapat na pera para umuwi ang kanyang mga kapatid at para lamang makitang muli ang kanyang ina na ngumiti. Kaya isang araw, nagpasya si Mitchell na lumabas ng bahay habang tulog ang lahat, habang naghahanap siya ng trabaho para kumita ng pera. Sa kasamaang palad, ito ang dahilan kung bakit niya nabangga si Xenia, isang layaw, bulok at matapobreng dalaga. Sabado ng gabi noon, nagpupumilit si Xenia na makalabas ng bar habang nadadapa siya kung saan-saan. Medyo naparami ang nainom niya na naging dahilan ng pagiging lasing niya. Kahit na wala siyang pakialam sa kanyang kalusugan, ayaw niyang magkaroon ng aksidente na mangyari. Aware pa rin siya sa sarili, kaya't alam niyang kailangan niyang hilahin ang sarili niya pauwi. Habang nakasandal siya sa isang poste, nasa gilid ang kawawang si Mitchell, nakasuot ng punit-punit at maruruming damit, habang nagbibilang ng mga sentimos na nakolekta niya mula sa pagpupulot ng basura sa lupa. Maliit lamang ito, ngunit gayunpaman, napasaya nito si Mitchell. Nais niyang makatulong sa kanyang pamilya kahit maliit ang kanyang nagagawa sa ngayon. Napangiti si Mitchell habang binibilang ang perang nakolekta niya, ngunit nawala ang ngiti nang maramdaman niya ang pagbagsak niya at pinagmamasdan niya kung paano nahulog ang mga pennies sa maliit na kanal. Kumunot ang noon niya na agad na tumingala para tingnan kung sino ang nakabangga sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang babaeng naka-makeup na maganda, nakasuot ng mamahaling damit at mamahaling alahas. Napanganga si Mitchell habang nakatingin sa babaeng katapat niya. Pero kung kinikilig si Mitchell, kabaligtaran naman ang nararamdaman ng babae. Ang babae ay si Xenia. Tiningnan ni Xenia si Mitchell na para bang siya ang pinakakasuklam-suklam na daga na nakita niya sa buong mundo. Pinandilatan ni Xenia ang kawawang bata. "Hoy bata, ano sa tingin mong ginagawa mo?" Malamig na sabi ni Xenia habang hinihimas ang kanyang noo. Nawala sa isip ni Mitchell ang sagot niya. "Pasensya na po, magandang miss. Pagpaumanhin niyo po sapagkat hindi ko po nakita kung saan ako pupunta. Patawarin niyo po ako," sagot ni Mitchell habang nakayuko. Pero bigla niyang naramdaman na basa ang ulo niya. Nakakalito kasi hindi naman umuulan. Nang hawakan ni Mitchell ang kanyang ulo na basa, nagulat siya nang biglang sumigaw si Xenia ng malakas. "Ew!" Nagulat si Mitchell nang tumingala siya para salubungin ang mga mata ni Xenia, ngunit nasaktan siya nang makitang nakatitig sa kanya ng masama ang magandang binibini. "That was my spit, you dirty rat. Mga daga na parang hawakan mo talagang lahat ng kahit ano ha?" Sigaw ni Xenia habang tinatakpan ng bibig sa disgusto. "Pasensya na po," paumanhin ni Mitchell. Hindi niya alam kung bakit siya humihingi ng tawad, pero pakiramdam niya ay kailangan niya. "Umalis ka na sa paningin ko, nakakadiri ka," sabi ni Xenia na sinisiraan ng kawawang bata na pinupuri pa rin sa kanyang kagandahan. "Opo, kukulektahin ko lang po yung mga barya ko at aalis na po ako agad," sabi ni Mitchell habang nakaluhod sa lupa para kunin ang kanyang mga barya habang nakatingin sa kanya ng kakaiba si Xenia. Dahil sanay si Mitchell na gumawa ng maruruming bagay, hindi siya nagdalawang isip na isuot ang kanyang kamay sa loob ng sewer drain at sinimulang tumapik para makapa ang mga barya. Tsaka hindi naman talaga ganun kadumi yung mga drain. Malinaw talaga yung tubig na para bang wastewater lang yung dumadaloy doon. Walang pakialam si Mitchell sa anumang ginagawa niya, ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Xenia. Hindi lang dahil sa mga inumin na nainom niya, dahil sa naiinis siya sa mga ikinikilos ni Mitchell, kaya't nagsimula siyang magsuka sa gilid. Matapos si Mitchell sa pagkokolekta ng mga barya na nahanapan niya,
Tumayo siya para muling humingi ng tawad sa magandang babae. Ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon nang maramdaman niyang gumugulong siya sa lupa. May sumipa sa kanya. Hindi. Sinipa siya ni Xenia. Lumayas ka! Nakakadiri na daga. Ikaw nakasuklam-suklam at hamak na aso. Lumayo ka sa aking paningin. Nag-aapoy ang aking mata sa pagtingin lang sa'yo. Sabi ni Xenia habang tinatakpan ng mga kamay niya ang kanyang mga mata. Agad na tumakbo palabas ng kalye si Mitchell at dumiretso pa uwi sa kanilang tahanan. Samantala, hindi na nakayanan ni Xenia ang pagkahimatay sa gitna ng kalsada. Fast forward sa 13 taon. Sa oras na ito, si Xenia ay 28 taong gulang na. Nakatayo si Xenia sa labas ng isang music venue. May hawak na bag na naglalaman ng sleeping bag at una na ginamit niya noong nakaraang gabi. Sa kasalukuyan, si Xenia ay isang fangirl sa isang internet sensation at isang sikat na musikero na may stage name na Shell. Si Shell ay isang soloist na may hindi kapani-paniwalang boses. Ngunit ang bagay ay, hindi kailanman ipinakita ni Shell ang kanyang mukha sa publiko. Ngayon ay isang pagbubukod bagaman. Ito ang araw na sa wakas ay ipapakita ni Shell ang kanyang mukha para makita ng buong mundo. Dahil mayaman si Xenia, wala siyang naging problema sa pagbili ng mga tiket para personal na makita kung anong itsura ng kanyang paboritong idolo. But she wasn't the only one who want that. Gusto rin ng mga tao na makita si Shell. Gusto nila siyang makita kasama ito to the point na nagcamping sila sa labas ng venue para magpa-reserve ng kanilang magandang upuan para sa kanila. Naiinis si Xenia, ngunit gayon pa man, ay hindi siya maaaring makipagtalo o magreklamo. Sa paglipas ng mga taon, ay bumaba ang benta ng negosyo ng kanyang mga magulang. Mayaman pa sila, pero hindi na mayaman gaya ng dati. Kaya may budget na si Xenia. And unfortunately, naubos na ang budget niya na hindi siya nakapagpa-reserve ng VIP seat. Hindi naman ganoon kalakas sa loob ng ilang sandali, ngunit nagsimulang maghiyawan ng lahat nang dumaan sa kanilang isang itim na van at huminto sa harap ng venue. At lumabas sa van ang isang lalaking may hood, face mask, at black shades. Ang lalaking iyon ay ang sikat na si Shell. Ang lalaking hindi nagpapakita ng kanyang hitsura. Naghiyawan ng lahat-lahat kahit hanggang sa huling pumasok si Shell sa venue. Lovesick fans. Maya-maya ay pinayagan na silang makapasok sa venue at lahat ay nag-agawan para makapasok. Umupo na ang lahat sa kani-kanilang upuan habang hinihintay ang pagsisimula ng event. Bagamat masaya si Xenia na naroon, ay hindi siya komportable. Bakit? Well, kailangan niyang gumamit ng banyo, ngunit ayaw niyang pagsapalaran ng pagkawala ng palabas o may magnakaw sa kanyang upuan. Pero kailangan niya makipagsapalaran. Kailangan niya talaga ng restroom. Wow, anong gabi? Pagdating ni Xenia sa mga silid sa likod, sinubukan niyang maghanap ng mga taong mapagtatanungan kung saan ang banyo, ngunit walang tao. Walang laman ang mga pasilyo. Napahawak si Xenia sa kanyang tiyan habang tumatakbo kung saan-saan, naghahanap ng banyo. Malapit na siyang mawala ng pag-asa hanggang sa makakita siya ng isa. Wala siyang pakialam kung paano niya nakita na may male sign ang toilet. Nagmamadali siyang pumasok. Nang matapos siya, sa wakas ay komportable na siya. Pumunta siya sa lababo para maghugas ng kamay, pero nagulat siya nang biglang may tumabi dito. Maghuhugas din sila ng kamay. Hello, sabi ng kakaibang tao sa tabi ni Xenia. Hindi makatiis, tumingin agad si Xenia sa salamin. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang mga mata ay sumalubong sa isang pares ng kayumangging mga mata. Ngunit hindi iyon ang issue. Ang nakaupo sa tabi niya ay hindi isang regular na lalaki. Hindi. Si Shell yon, na walang nakatakip sa mukha niya. Paano nalaman ni Xenia? Ang lalaking katabi niya ay nakasuot ng limited edition necklace na walang magsusuot maliban kay Shell. Bumagsak ang panga ni Xenia sa lupa. Hello, kumusta? Hi. Nauutal na sabi ni Xenia. Hello, naalala mo pa ba ako?
Biglang tanong ni Shell. Hindi. Sagot ni Xenia. Sigurado naman siya na kahit kailan ay hindi pa niya nakita si Shell. Ako yung bata na sinipa mo dati. Katahimikan. Yun ang naganap ng araw na yun. Lasing nga siya. Pero naalala pa rin niya ang ginawa niya sa kaawa-awang bata. Uminit ang pisingin ni Xenia sa kahihiyan. Hindi man lang niya matitigan si Shell. Hindi. Si Mitchell? Hiyang-hiya si Xenia at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kahihiyan niya ay nagdoble nang biglang umalis na lang si Mitchell na wala man lang dagdag na sasabihin. Bahala na. Nakita niya kung ano ang kailangan niyang makita. Umalis si Xenia na punong-puno ng pagsisisi at nilamon ng kahihiyan.